Sige. Ang ganda sana ng upuan to, maingay pala. Ay, para itong... Okay, so tayo ay mag-aralan muli ngayong gabi. Dyan na lang? Ha? Dito. Okay. Okay, so magandang gabi sa ating lahat. Salamat sa inyong pagdalo. At medyo nagpapahapyaw na tayo, ano? Kumbaga ay siniseryoso ko na yung kasi mahigpit na, kumbaga matindi ang challenge sa ating ngayon ng ating Panginoon through our bishop, no? Na kailangan talaga tayong magpalago at kung mapapansin natin, kapag wala tayong gagawin na hakbang ay kumbaga ay mas mauunahan tayo ng kaaway. Ano? At tayo rin ang maapektuhan, tayo ang malulungkot pag tayo ang hindi tayo nakakita ng tagumpay sa ating ginagawa. So, kaya ngayong gabing ito ay samahan tayo ng Panginoon sa ating feeding. So, basahin muna natin ang, kung may Bible kayo, at dapat lang sana may Bible din, bagamat nilalagay natin dyan. Okay. Wala pala akong monitor doon. Okay. So, gabi ng ating pagdidisipulo. Alam niyo, kung tutuusin ay dapat pahalagahan talaga natin to. Kasi sa loob dapat 4 na Wednesday, no? Pero ang ginagawa lang natin, 2. Kung tutuusin, minsan hindi pa sinasadya, ay minsan nakaka-excuse pa tayo ng isa. So meron tayo, yung isa ay ginawa na nating meeting ng core monthly. Kailangan lagi kasi mag-meeting, ano? Tapos yung 2 na lang na magkasunod ang ating feeding. Yung panghuli, o kung ano man ang patakanon, ay joint fellowship naman ng cell group. Na? Kaya dadalawa na lang yung ating feeding. Pero kailangan talaga mag-feeding tayo. Okay? So kung may Bible kayo, samahan niyo ako. Pwedeng makibasa sa inyo. Yung malakas-lakas. Total tayo naman naka-record na yata. Isaiah 54 verse 2 and 3. Sa Tagalog muna. Kung may Tagalog. Sige, English na. English. Isaiah 54 verse 2 and 3. 2 and 3. Enlarge your house, build an addition, spread out your home, and spare no expense. For you will soon be bursting at the seams. Your descendants will occupy other nations and resettle the ruined cities. Okay. Anong version yan? NLT. Okay. So, Tagalog. Ayan, si Ate Aida sa likod. Okay. So, thank you sa mga nagbasa. Dito sa akin Tagalog, inyong palakihin ang dako ng inyong tulda at maladlad ang mga tabing ng iyong mga tahanan. Huwag kang mag-urong. Ito ay kung daro ba ang Biblia. Habaan mo ang iyong mga lubid at patibayin mo ang iyong mga tulos.
napakalawak ng kapahayagan dito pero hindi ko palalawakin yon. Meron lang akong gustong iparating sa atin na maikli lang pero sana malinaw. Verse 3, sapagkat ikaw ay lalago sa kanan at sa kaliwa at ang iyon lahi ay mag-aari ng mga bansa at patatahanan ang mga gibang bayan. Okay? So sa English, meron dyan. Yan. Ito, NIV. Ano? Enlarge the place of your tent. Kung saan nasaan yung tent mo, palakihin. And let them stretch out the curtains of your dwelling. Do not spare. Lengthen your cords and strengthen your stakes. For you shall span to the right and to the left, and your descendants will inherit the nation. Yung nation dyan, sinasabi yung hindi mga Hudyo, Gentiles. And make the desolate cities inhabited. So, purihin ang Panginoon. So, ano nakikita niyo ang pag-uusapan natin dyan? Stretch out. Okay, pag sabing stretch out, ano sa inyo ang ibig sabihin na stretch out? Sa inyong pang-unawa, may ilan akong gusto marinig. Stretch out. Stretch. Unatin, banatin. Ano? Tuwid. Tuwid. Make straight yan. Okay, so kaya ako ito di ba, sino nakadalo ng convention ng anniversary? Okay, meron ba kayong mensahe na na-receive? Okay, so doon sa 40th anniversary, may challenge doon si Bishop. Actually, hindi si Bishop, ang Lord para sa atin. At ginamit si Bishop. So doon sa tema natin, Isaiah 43 verse 18 to 19, sabi nga nun, di ba nakalagay dyan? Ako ko nalagay ko. Yan. Sabi yan yung pag-uusapan natin. Stretch out. Okay? So sa Isaiah 43, verse 18 to 19, sana kung meron doon, hindi na sana ako lilingon para alam ko kung kung kuna. Wala ba? Ba't ayaw? Nawala na, lobat na eh. Wala nang ilaw. Yan ang, dapat mag-stretch out tayo sa mga ganyan. Yung mga gamit natin laging ready. Pag malapit na ang gawain, wala nang battery. Ha? Ayun, naglulos. Okay, asa na yun? Isaiah 43, so forget the former things, do not dwell on the past. No? See, I am doing a new things. Yun yung naka-highlights dyan eh. So gagawa ng bagong bagay ang ating Panginoon kapag tayo ay babagal-bagal, kapag tayo ay hindi alerto, kapag tayo hindi aware, yung mga bagong bagay na gagawin ng Panginoon, pwede tayong lagpasan. Yung para sa atin, pupunta sa iba. No? Yung opportunity na yon na dapat inilaan ng Diyos sa iyo, pero anong tawag doon? Tutulog-tulog ka, nakalagpas na pala, para kang sasakay ng biyahe na iwanan katuloy. No, mapapag-iwanan tayo. No? Kaya sabi niya, gagawa siya ng isang bagong bagay. So, anong challenge ni Bishop? Ang gusto niya, sa kalooban ng Panginoon sana na mangyari nga, ako excited ako eh. No? Hindi mabigat sa akin yung hamon. Kasi nga, yun yung nasa heart ko. 50 churches. Ang total ng sa 50th year natin, at least maka 50 church o outreach or church sa iba't ibang panig ng mundo kasama na yung ibang bansa. Yun ang gusto ni Bishop, hinihiling sa atin. So, dito sa ating pag-uusapan, yung stretch out, kailangan natin to. Kasi nga, parang kanyan eh. Alam niyo, nakakita ka, siyempre, alam niyo, rubber band. Yung lastiko. So, ganun lang kalaki yun, mga rubber. Pero pwede mong palakihin pa yon. Minsan pwede isipin, maliit lang yung goma mo. Pero yung gomang yon, may kakayanan yun na lumaki. Amen? So, yung like rubber bands, yung ating personalities,
personalidad, yung talent natin na meron tayong lahat. Walang taong walang talent. No? Yung gifts na meron tayo, wala rin taong walang gifts. Lahat binigyan tayo ng Panginoon. So, hindi tayo magiging effective, especially bilang mga manggagawa ng Diyos, unless we are stretched. Pag hindi tayo nag-stretch, pag hindi tayo nag-expand, hindi magiging effective yung kung anong meron na ibinigay sa atin ng Panginoon. Naintindihan natin? So, kailangan natin itong challenge na ito. At walang tao, sabi nga kumbaga, wala naman tao talaga na as yung nandito ka na o naging tao ka na fully equipped ka agad para maging matagumpay. Kaya nga meron tayong tinatawag na equipping. Sinasanay tayo dahil bagamat meron ka nun, kailangan mong sanayin kung paano gagamitin yung meron ka. Amin po ba? No, so kailangan talaga. Parang ang agila malalakas, matataas lumipad yan. Pero pagkasilang ng sisiw na agila, hindi agad makakalipad yon. At kahit lumaki siya, ay pwedeng hindi siya lumipad na katulad ng kanyang magulang na agila. Maliban, sanay siya o sanayin. Ano? So, ang tagumpay, success is not a magic. No, o hindi ito isang trabaho ng isang matalino. Di ba, sabi nito, matalino ka, magtatagumpay ka. Yan ang ating kasabihan. Ang success ay, ba't hindi na naman to? Pindot ako ng pindot. Ano ba talaga? Mahina ng battery nito kung ganun. Wala na eh. Yan na. Yan. Ay, nagpapalya eh. Pagkapalyado ang natin, hindi tayo magtatagumpay. So, hindi magic ang success. No? Hindi siya isang gawain ng dahil matalino ka. Maraming matalino hindi nagtagumpay dahil tamad. Amen? So, success is due to our stretching to the challenges of life. Kahit nandyan na yan, pag hindi mo challenge yung sarili mo at hindi mo sinubukang ang tawag dito, yung beyond ka doon sa iyong nakikitang limitation, hindi ka makakaranas ng success. Okay? So, anong dapat natin gawin? Dapat natin gawin ay pindutin. Wala na. Sino ang taga-pindot? Nasaan yan? Ayan na. Dapat tayong mahamon na magpalawak. Kasi hindi ko rin naman kasi kung kita ko doon, okay na ako. Okay, dapat tayong mahamon o maganyak sa ibang kumbaga mamotivate, di ba? Mamotivate to stretch. Yung stretch pwedeng sa salita ay mabanat, maunat, sa madaling salita, kung sa term na ginagamit at pag-uusapan natin, magpalawak. Di ba? Sabi kanina sa binasa natin, na sabi dyan ay magladlad ang mga tabing ng iyong mga tahanan, i-extend mo or i-stretch out mo yung curtains of your dwellings kung saan ka naroon. Ano? So yung sabi dyan, dapat tayong mahamon, mamotivate. So marami sa atin, kahit Kristiyano na, kahit anak ng Diyos, kaya hindi makaranas ng tunay na success ay umiiwas na siya ay ma-stretch. Okay lang na umiiwas ka ma-stress. Iba yung stress sa stretch, no? Yung pinto natin bukas. Oh. Kailangan, huwag nating iwasan yon. Huwag nating i-avoid ang stretching. Nagigets siya ako? So huwag nating iwasan yon. Sabi nga, when we come up against something that is bigger than we are, we tend to back off. So kapag nakita natin na parang, teka muna,
mas malaki to sa ata, parang hindi ko to kaya, anong gagawin natin? Ang tendency natin, magbaback out tayo. Iiwanan natin, no? Bahala na yan. Yung bang pag naka-encounter ka ng problema, sa halip na mag-isip ka ng solusyon, iiwanan mo. Nakaranas na ba kayo ng ganon? Bahala na yan. No? Wala mangyayari sa iyo pagka ganon. Kaya dapat pag naka-encounter ka ng problema, gagawa ka ng paraan. I-stretch mo yung anong meron ka. No? Siyempre, halimbawa, ikaw ay nagbabike. So, sa pagbabike mo, may tumalsik na isang tornilyo. Hindi mo pwede sakyan yan, di ba? Masisira. Pero pwede kang gumawa ng paraan. Ano? Para lang ikaw ay makaalis doon sa iyong kinalalagyan. Amen? So, ano yung mga bagay na iniiwasan ng marami? Number 1 is yung kaya umiiwas ay dahil sa takot. Okay? Yan. Dahil sa takot. Kapag may isang bagay na hindi mo nga alam kung ano to, tapos magkakaroon ka ng panggaman ng takot, ito'y magpaparalyze sa iyo. Ito'y na malungkot. No, marami tayong kinatatakutan na hindi naman natin alam. Ito yung pwede mag-paralyze sa'yo para hindi ka makagawa. Lalo na kung ikaw ay may karanasan na minsan ay nag-failed ka. So karanasan yun na pwede mong katakutan na, hindi ko na uulitin yan, hindi ko na gagawin. Ayoko na sumubok. Na? So, hinahamon tayo dito na kailangang ma-motivate tayo. Pero tuloy natin muna ano pa yung mga pwedeng dahilan bakit iniiwasan natin ang magkaroon ng stretching sa ating ministry. Okay, wag lang sa ministry, sa ating buhay, sa sarili natin, sa pamilya natin, sa trabaho natin, at siyempre sa ating pag-uusap ngayon bilang mga manggagawa ng ating Panginoon. Pangalawang dahilan ay dahil nasisihan na sa kasalukuyang kalagayan. Tama? Okay na naman ako. Pwede na to. Ano pwede? Alam mo, katulad natin dito sa Manahan, kumpara mo sa ibang church, okay na tayo. Nag-i-aircon na tayo, nakakasamba na tayo. So, okay na ba na tayo? Hanggang dito na lang tayo? No? So, dapat ma-avoid natin yan, yung pagiging comfort sa isang bagay. Kaya mapapansin natin si Jesus, pag challenge niya yung kanyang mga disciple, nilalagay niya sa risk. Doon niya tinetesting ang kanyang mga disipulo kung ito ba ay tutugon. Diba? Ayun, katulad nung nasa bangka sila. Okay? Bakit? Kaya naman talagang hindi napadaanin ng Diyos, ng Panginoon ng bagyo. Pero bakit kailangan dumaan sa bagyo? Para matesting sila. At para mangyari yung testing ng Panginoon, makita, pagka ikaw ay humakbang mula doon sa comfort zone mo, para ikaw ay sumubok ng isang bagay. So huwag tayong masiyahan doon sa ganong kalagayan lang na wala na tayong gagawin. Amen? So again, ang sabi ko sa atin, lumago tayo, hindi lang mamunga, mag-multiply. Hindi lang tayo nagkaroon ng church, hindi lang tayo may mga kapatiran na tayo, magkakasama na naman tayo, may kunting bilang na tayo, pero dapat mag-multiply. Huwag tayong masiyahan sa kasalukuyang kalagayan. Hindi ibig sabihin na wala tayong kasiyahan, kundi ang pangarap ng Panginoon ay talagang replenish the earth. Di ba sabi? Replenish. Ano yung pinare-replenish ng Panginoon? Yung sabi niya, subdue it, no? Ano yun? Hindi naman ang pinare-replenish ng Panginoon ay
yung mundo na maraming tao lang. Ang inutusan niya doon ay mga anak ng Diyos. Nang sabi, punuin nyo at kalatan ng lupa ng ng tao, hindi ng mga mananampalataya. Amen? So, nung inutusan niya si Adan, hindi pa sila nagkakasala. Kaya sabi niya, replenish the earth. Fill the earth. Diba? So ngayon may kasalanan na, hindi na para sa lahat ng tao yung replenish or fill the earth. Para ito sa mga disipulo na lang. Kaya ginamit ito ng Panginoon kung paano nagsimula sa Genesis ang pagmumultiply na iniutos ng Diyos sa wala pang kasalanan si Adan, si Jesus bago umakyat sa huling panahon niya, yung huling habili niya at hinabili niya uli sa bagong Adan ng mga anak ng Diyos na sabi ganoon, go and make disciples of all nations. Amen? So hindi yun doon hindi sa lahat ng tao ito iniutos. Sa mga anak ng Diyos. Paano kung hindi tayo mag-move? Pag hindi tayo mag-i-stretch? Na? So doon na lang tayo sa comfort zone. Tayong mga anak ng Diyos, mga worker ng Grand Harvest, pinamumove tayo ng Panginoon sa comfort zone natin. Panatag ka na dyan. Yes, maganda yan. Pero may pinapagawa sa atin ang Diyos. Yung devotion kanina, ang ganda ng devotion kanina, ano? Nagbasa ba kayo? Nasentro doon, pero nakasingit lang yun. Ang nakita ko, pinakita sa akin ni Lord. Itong tatlong ito, ang tumulong na mabuti sa akin eh. Ibig sabihin, ang sinabi na po Sir Pablo, maraming Kristiyano dito. Itong tatlo lang ito nakatulong sa akin eh. Ibig sabihin, hindi lahat ng Kristiyano gustong tumulong. Hello? Pero dito sa Grand Harvest, I'm praying na lahat tayo magtulong-tulong. Amen? Palakpakan natin si Lord. Pangalawang dahilan, yung mababang pagpapahalaga sa sarili. Low self-esteem. Yung bang, ang sabi nga ay, parang hindi naman ako bagay dyan. Hindi naman ako pampastor lang yan. No? Scapegoat na lang natin yon. Tinatamad kasi tayo at ayaw nating sumunod. So maraming tao na may mababang pagpapahalaga sa sarili. Yung tingin niya sa sarili niya, hindi ko kaya. Diba? Kaya sinabi ni Apostol Pablo, yung mga mahihina, yan ang pinapahalagahan ng Diyos para pahiyain yung malalakas. Ang problema, kung gaya ng mensahe na karaan, kung ikaw mismo sa sarili mo, wala kang tiwala sa sarili mo, hindi ka talaga unlad. Kasi nga, lahat nasa iyo na binigay na ng Diyos. Ang kailangan lang talaga, mailabas mo yan. No? Mailabas mo yung meron ka at sanayin mo para magamit ka ng Panginoon. So kung mababa ang pagtingin mo sa sarili mo, mahina ang tingin mo sa sarili mo, ang tingin mo sa sarili mo, hindi mo kaya, hindi ako dapat yan. Sabi nga, yung mga taong ganito, sa totoo lang, meron silang higit na kakayanan kaysa kanilang kahinaan. Kung iniisip na mahina ka doon, sa totoo lang, mas may kakayanan ka doon sa siniisip mong kahinaan. Mas matindi pa doon sa kahinaang iniisip mo. Amen? Nakarinig na ba kayong taong, pwede ba mag-share ka? Wala akong masabi. No? Ano sasabihin ko? Tapos pag tumayo dito, ayaw mo na, pinauupo mo na, ayaw na umupo. Yung ganoon, di ba? Ano sasabihin ko? Wala naman akong masabi. Pero pag nagsimula siya, gusto mo nang iwanan dahil hindi na natigil. Di ba? So meron ganon. Akala mo lang, hindi mo kaya. Akala mo lang, hindi ka dapat doon. Pero huwag mong tingnan ang sarili mo na isang walang halaga. Amen? Dahil ang Diyos mismo nakikita niya, kaya mo. Amen? Ba't natin kaya? Ano according to Philippians 4:13, sabi ni Apostle Pablo, I can do all things, hindi dahil magaling ka, hindi dahil matalino ka para maging successful ka. Sabi doon, I can do all things through Christ who give me strength. Amen? So, inaalis lang yung yabang natin, hindi tayo ang malakas, si Lord. No? So, si Lord. Ngayon, ang tanong,
Ito maikli lang naman. So, hindi lang natin nakikita yung meron tayo sa sarili na kaya natin gawin kasi nga, kailangan natin talaga ng liwanag. Na mismo, kumbaga kailangan, ito, ilawan mo, yan, kita mo, meron ka. Hindi mo nakikita. So, anong pwede mag-udyok sa atin? What motivates us? Okay? Challenge natin. Ma-challenge tayo. No? Ang challenge para sa iba is tinatawag itong stimulant or pampasigla. Okay? Ang iba kasi namomotivates, nahahamon sila sa mga bagay na yung hindi sila masiyahan. Okay? So, minsan ginagamit yung hindi ka masiyahan sa bagay na sa totoo lang, hindi naman siguro ako nagkakasala doon. Kasi, nung nandito na tayo, at minsan puno tayo, sabi ko, Lord, parang maliit na ang charge namin. Baka magbibigay ka pa ng mas malaking charge. Hello? Yung tinatawag na dissatisfaction, ito-challenge mo siyempre yung sarili mo. Paano mangyayari yon? Kailangan mo itong mag-stretch out. Kailangan mo talaga mo. At hindi ako nagtataka kung bakit nilalagay sa akin ng Panginoon na tayo ay magkaroon pa ng mga outreaches. Kaya may isang word lang akong marinig, nagmamagnify na sa akin yun. Sige, sana magkaroon tayo doon, sana magkaroon tayo doon. Kasi yun yung magmumotivate sa iyo, yung dissatisfaction sa kalagayan natin. No? Okay, pangalawa, yung halimbawa, yung tagumpay natin na nakaraan, pwede ng iba makomforted. Di ba? Ayos na naman, ang ganda naman ng nakaraan. Pero anong challenge sa doon? Yung nakaraan mo ay gamitin mong stepping stone para umangat pa uli. Idagdag mo yan sa iyong mga tinatawag na achievement, pero yung achievement mo, hindi yun mag-i-stuck dyan sa lugar na yan. Kundi kailangan, mas lalo pa tayong mahamon. Amen? So, 1 Corinthians 15:58, ang nakalagay dyan, kaya sabi nga ay, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi nasasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Anong challenge dyan? Anong pwede mag-udyok? Ang sabi dyan, maging masipag kayo. Okay? Kung papansinin yan, sabi niya, sa mga kapatid, magpakatatag kayo. Useless ang katatagan mo. No? Huwag matitinag. Kahit matatag ka, kung hindi ka naman masipag, wala rin. Tama? Kaya sabi niya, matatag ka kasi meron namang masipag na hindi matatag, useless din. Kaya matatag ka muna, hindi ka basta matitinag at magsipag ka sa Panginoon. Doon lang sinabi na walang masasayang dyan sa ginawa mo. Amen? Kasi nga, sinisipagan natin. Okay? Ba't nagiging masipag ang isang Kristiyano? Sa palagay natin, dahil si Kristo mismo ang nasa puso mo. Yun si Kristo, ang pangarap ni Kristo, kaya nung siya ay magpa-prayer and fasting, agad, anong ginawa agad na niya? Sinabi mo niya, nangihina pa ako, galing ko sa 40 days and 40 nights. Ay sinugod agad siya ng dyablo. Di ba? Hinamon agad siya. Na? Sabi niya, galing ako sa fasting eh. Hindi. Agad ipinangaral niya ang kaharian ng Diyos. Yun ang unang-unang itinuro niya. Hindi agad yung pagpapayaman, hindi agad yung mga para gumanda ang buhay, ang paghahari ng Diyos. Dahil alam ni Jesus, magagawa mo isang bagay, magiging masipag ka kung naghahari ang Diyos sa buhay mo. Amen? So, kaya in-encourage tayo ng kasulatan, maging matatag, matibay, subalit, abounding in the work of the Lord. Masagana, masipag, maraming ginagawa,
may ginagawa man lamang kahit hindi marami, pero naniniwala ako pag nasanay yung isang tao, naging lifestyle mo na ang gumawa sa Panginoon, abounding na yung work mo sa Lord. Amen? Parang negosyo din yan, parang trabaho din yan. Dati tinatamad ka, pero nakita mo na nagsasucess ka, nasisipagan ka na. Okay? So, gaya ng ating pinag-usapan, dapat tayong mahamon para magpalawak. Ano? At ang pagpapalawak ay hindi humihinto. Dapat tuloy-tuloy. Ibig sabihin, hindi, meron na tayo sa Puerto. Meron na tayo sa Pola. Siguro nga, palayo ng palayo. Huwag muna. Kaso, nagbubukas ang Panginoon. Meron na naman tayo sa Bansod. Okay? So, hindi humihinto ang pagpapalawak kasi trabaho ng Panginoon yan. Ipinagagawa lang sa atin. Amen? When you stop stretching, you become boring. Ito, itanim natin mga kapatid sa ating isip. Kapag ikaw ay hindi nag-iisip, nagpaplano sa ministry mo, wala kang mga pamamaraang, yung bang hindi ka nangangarap, mabuboard ka. Magsasawa ka. No? Kaya when you stop stretching, you become boring. Tatamarin ka na. Kaya ganun nangyari kapag hindi aktibo ang isang Kristiyano, hindi kung dumalo, kung gusto kailan lang gusto, wala na yan sa church. Wala na yan sa gawain. Nabuboard din siya eh. Hindi ka talaga regular ka talaga. Pag sabi regular, nagiging lifestyle mo yan. Parang pagkain din yan eh. Pag nakahiligan mong mag-ihaw-ihaw, kahit hindi ninyo nahihaya si pastor, nag-iihaw kayo. May tinamaan yata. Joke lang. Ang lifestyle natin, yung mga gusto natin na nakasana natin isang bagay, kahit walang plano-plano, bigla na lang, may isipan mo yan. Tama? Halimbawa, sige, tama, pinaplano na, punta tayo doon, hayo tayo doon, kahit walang plano. Pag di sa time na challenge ka na pa, may kaharap ka na. Teka muna, hindi ko pagpaplanuhan ko muna yan. Nakaalis na yung pagpaplanuhan mo. Paano mangyari yon? Amen po ba? Sorry. So, hindi humihinto ang pagpapalawak. Kahit hindi mo planuhin yung pagkagusto ng Panginoon. Yung mismo, nakasakay ka sa barko. Pwedeng gamitin ng Panginoon pagkataon na yun. Magkaroon ka ng kakilala dyan. Oh. Taga saan ka ba? Ganon. Sige, isang araw, pwedeng pumunta sa inyo. Ganon. No? Pwedeng planuhin mo sa isip mo yan, pero ang will pa rin ng Lord ang mangyayari. Discovery always come in an encouraging environment. Sabi sa Tagalog, meron sa Tagalog yan. Nalagay ba ako dyan? Ay, wala. Oo, sige. Sabi dyan, discovery always come in an encouraging environment. So yan, ayan, oh. Dumarating ang pagtuklas sa lugar kung saan may nakapagpapatibay na kapaligiran. Ang tanong dyan saan ka ba lagi naroon? Anong environment meron ka? Sino ang laging kasama mo? No? Yun ang pwedeng mag-influensya sa iyo para ma-discover mo yung kung anong meron ka. Pagpalagay na kasama mo mga unbeliever, anong ilalabas mo na meron ka? Okay? Nandun ang challenge. No? Pwede rin puro kayo ay mga mananampalataya, pero anong pwede mong gawin sa mga mananampalataya na kasama mo? Palakasin sila, palaguin sila, i-disciple sila. Okay? Amen? Paano mo mag-discover ng iyong talent? Sinong medyo may idea? Paano mag-discover ng isang... May nagtanong sa akin, Pastor, paano ko malalaman kung ano ang pagkakatawag sa akin? Kung saan ako tinawag? Noon, hindi ako nagtanong yan, pero minsan nagulat ako, wow, sa isang bagay na ginatama, doon ka magsimula, subukan mo to.
No? Sa lahat ng bagay na pwede mong subukan, pwede may magsabi siya, ganito ka. Sabi niya yon. Pero ang tanong dyan, saan ka masaya? Saan mo ini-enjoy? So ito ang tanong ko sa iyo. Sabi nga, kung saan may lugar na pwede kang patibayin, doon mo gawin yung bagay na masaya ka. Nagigets yung ibig sabihin? Pag pinag-usapan natin ng ministry, siyempre, hindi ka nalalayo. Anong ministry ang pwede mong galawan para doon mo ilabas yung talent mo? Para mo matuklasan yung iyong gift. Gumawa ka dyan. Nandito ka sa church nito, ano bang ginagawa mo? Kung wala ka pang ginagawa, hindi mo matutuklasan talaga. Pero kapag gumagawa ka ng isang bagay, doon mo malalaman. At pag masayang-masaya ka na, hindi mo napapansin, hindi ka naman inuutosan ginagawa mo. And that is your calling. Amen? Discover by doing something you enjoy. At kapag natuklasan mo na, ay ito pala, dito pala ako. Hindi ako magaling mag-share ng Word of God, pero ang galing ko nito, parang nai-enjoy ko to. No? Pag na-enjoy mo maglinis dito, ay di, gift mo yan. Totoo yun. Akala mo siya natin kasi nandun siguro ang malapit sa Diyos yung nagpipreach. Yan ang pwedeng pantakip. Marami nagpipreach, balagbag ang utak. Marami nagpipreach, hindi tamang attitude. Amen? Maraming preacher, hindi naman talaga pastor. O yan, hindi, kasi misa pag-aralan din natin yan. Na? Kahit yung nagtitinda ng lason sa daga, magaling mag-preach yan. Tama? Ang galing magpaliwanag dyan. No? Parang si Doc, yung Doc na si Kwan. Magaling siya eh. Atom. Yan. Ang galing na. Talagang detalyado. No. Talo niya ang mukhan sa pagpapaliwanag. Ang tawag doon preaching yon. Mabuting balita din yung sinishare niya. Hindi nga lang Word of God. Pero minsan sinisingit din niya yan. Kaya madali lang. Ay mga matindero dyan sa palengke, ang galing mag-sell stock eh. That is part of preaching. Pero iba yung pastor. Iba yung pastor. No? Sa preaching, kahit wala kang heart, basta may bibig ka. Di ba? Pero pag nagpastor ka, ay lang matibay ang puso mo. Pag hindi, magkakasakit ka sa puso. Pangalawa, pag natuklasan mo, italaga mo na yung natuklasan mo. Italaga mo ang iyong kakayanan. Pag natuklasan mo yung iyong kakayanan, italaga mo yung iyong kakayanan. Saan mo itatalaga? Proverbs 16 verse 3, commit the Lord whatever you do and your plans will succeed. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Ipagkatiwala mo sa Panginoon yan, Lord, ito yung talent ko. Mag-i-improve pa yan. Gaganda pa yan. Kasi nga, alam niyo, pag mag-i-improve yung talent natin, paano nag-i-improve? Halimbawa, singer ka, ang galing kong kumanta. Nakakanta ako. Pero siyempre, mag-i-improve pa yung kanta mong yan. Di ba? Paano mag-i-improve yun? Tutulog ka ng 10 beses, pagising mo siguro, maganda na. Or ikakanta mo ng ikakanta. Di ba? So, kailangan mong i-practice yung kakayanan mo para mas lalong ma-develop. Na? If you're not stretching in your personal walk with God, so, i-dedicate natin sa Panginoon yung ating talento, yung ating potentials.
Sa pag hindi daw natin in-stretch yung ating relasyon at pamumuhay sa Diyos, sabi niya, you are not going to be able to be as effective for God as you really need to be. Hindi ka magiging effective. Kasi kailangan paggamit mo talaga sa Lord, ito yung talent ko. No? So at kapag may pinagawa sa si Lord, habang pinagagawa ka, ginagawa mo yan, mas lalo ka magiging effective kasi ang plano naman talaga ng Diyos, hasain ka ng hasain. Para maging effective ka doon sa kung saan gusto ng Diyos na maging ikaw. And pangatlo ay sa kakayanan natin, i-develop natin yung ating kakayanan or potential. Paunlarin. Okay? Sabi nga, simulan ang pagpapaunlad sa pamagitan ng pagtanggap ng personal na responsibilidad. Okay? Kailangan alam mo na meron kang responsibility. Kailangan tanggap mo na yan ay gagawin mo o gawain mo. Okay? Nakanan? Una, tuklasin mo ang iyong kakayanan, discover your potential, and dedicate your potential, then develop your potential. So, paano ma-develop yung potential mo? Kailangan tanggap mo sa sarili mo na dapat mong gagawin yan. Maging responsibilidad mo yan. No? Tanggapin mo na yan ay personal na responsibilidad mo. Hindi mo pwede sabihin, ay, nandiyan naman si Kuan. Alam mo, yung isang bagay na hindi mo ginawa at ipinagawa mo sa iba, kahit nagawa na yun, hindi ka pa rin gumawa. Amen? Dahil sa iyo yung pinapagawa, iba yung pinapagawa sa iyo sa ginagawa ng iba. Kasi halimbawa, meron kang nakalinya na gagawin ko. Ay, hindi ko nagawa yung isa, pinagawa ko sa iba. O, hindi mo yon accomplishment. Ang gumawa nun ay iba, bagamat natapos yon, pero hindi ikaw ang gumawa. Pero sa developing ng ating potential, kailangan ikaw mismo ang tumanggap ng personal mong responsibilidad. Amen? Sabi nga ng isang, meron daw ang pangalan niya si Johnny Weissmuller, a greatest swimmer of all time. Naka-50 swimming record siya. Ibig sabihin, hindi lang 50 langoy, records. Ang ibig sabihin, 50 panalo niya, maaring first prize, second prize, basta lahat yung recorded sa kanya, 50. Pero siya yung may edad na bago niya merong 13 years old lang, pero na-break yung record na yung 50. Ibig sabihin, 13 years old lang siya. Ako may kamag-anak ko sa group chat namin, na swimmer yung bata, yung apo niya. No? So, bata pa, sinasanay na siya. So, bakit? Nung masanay siya, na-break niya yung record na 50 swimming record no si Johnny Weissmuller. So, hindi yun tinitingnan sa edad. Ano? Ito ay tinitingnan sa iyong kakayanan kung paano mo ipagkakatiwala sa Panginoon para umunlad. Pag tayo may kakayanan at wala tayong planong paunlarin yan, hindi rin tayo magagamit maitili ng ating Panginoon. Amen? So, mga kapatid, kailangan nating mag-stretch. Huwag nating limitahan ang ating mga kakayanan. Amen. So, pakitapik mo yung katabi mo, may kakayanan ka. Huwag mong limitahan yan. Ano? Huwag mong limitahan. Kasi nga, isang araw malulungkot ka. Kasi sinayang mo yung potential na meron ka na inilagay ng Diyos sa iyo na hindi mo ginagamit. No? Sana minsan pagka nagbubulay-bulay tayo, hindi lang tayo nagbabasa. Minsan nakikipag-ugnayan, Lord, ano ba talaga ang dapat kong gawin na ipinapagawa mo? No? So again, sabi doon sa Isaiah 54 verse 2, huwag kang mag-urong. No? Sabi doon, sabi sa English ay don't spare. Ano sabi nga ran?
Do not spare. So, ibig sabihin, huwag kang atras, huwag uurong, lahat laging pahakbang, palawak, stretch out your tent. No? Marami pa sana ako dudugtong pero ayokong mahaba. Sabi, para lalo ma-stretch, tutulungan ka, yung tali mo, kailangan habaan mo pa, ano? So, ibig sabihin, may gamit yon. Mga kapatid, hindi naman interesado ang Panginoon sa mga failures and mistakes natin. Lahat tayo may failures, lahat tayo may mistakes, tama? Pero hindi siya interesado dyan. Ang interesado siya yung iyong development. Kaya huwag mo nang pansinin yung nakaraan mo. Sabi ngayon, failure ako nito, hindi ko nangyari. Nabigo ako, nagkamali ako, nagkulang ako, na-realize ko na yan. Pero wala yan sa Panginoon. Kung baliwala yan sa Panginoon, huwag mo na ako. Kung baliwala naman pala para ka nagbenta ng bakal na walang halaga. Wala nang palaga, pinaghirapan mo pa. Ano yung mahalaga sa Panginoon? Yung development mo. May plano ka ba talaga na mag-stretch out? Kung may plano ka, yan ang gustong makita sa ni Lord. At sabi ni Lord yan, tutulungan ka niya. Amen? So, pumayag ka lang. So, kaya wala tayong pwedeng maging dahilan sa Panginoon na hindi ko kaya, hindi ko magagawa. Parang sinabi mong, wala naman akong Diyos. Lahat tayo may Diyos. Amen? So, mga kapatid, bigyan ko kayo ng 5 minutes siguro. Or 10 minutes na kunting discussion. Hindi ko alam kung nailagay ko dyan. Ayan, groupings. Yan ang pag-usapan ninyo. Bawat isa magtanungan kayo. No? Anong kakayanan ang meron ka bilang Kristiyano? Okay? Yung kung alam mo na, nasabi mo sa kasama mo, ito yung kakayanan ko bilang Christian. So, anong plano mo sa iyong kakayanan para maggamit ka ng Panginoon? Na? Okay? So, kung plano mo na magamit ka, paano mo gagamitin ang iyong kakayanan sa kinabibilangan mong ministry? Okay? Sige, meron tayong 10 minutes bago tayo mag-merienda. Okay? Bago tayo mag-pray.